The Office of the Ombudsman has ordered former Speaker Martin Romualdez and his co-respondents to answer the complaints filed against them over the alleged flood control scam. The development follows President Bongbong Marcos' announcement during his SONA that multiple cases have been filed over the controversial projects. For the details, let's bring in mobile journalist Arles de los Santos. Okay, Arles, how did the Ombudsman respond to the President's remarks and what's the latest on the cases? Denise, so far ginagalang ng Office of the Ombudsman ang naging update ng Pangulo kaugnay na nagpapatuloy na investigasyon at kasuhan sa flood control scandal ng pamahalaan na ayon nga sa kanila ay nagpapasalamat sila na malaya nila na nagagampanan ang kanilang mga mandato at sundan ang mga ebidensya kahit nga pinakamalalapit pa sa Pangulo ang tinuturo at kanilang kailangang sundan. Isa na nga dyan ang umano'y tinuturo nila na mastermind umano ng flood control scandal na si dating House Speaker Martin Romualdez. Patuloy daw nila nagagampanan ang kanilang mandato ng walang pinapaboran at walang takot. Denise, sinusubukan pa natin hingan ng espesipikong petsa kung kailan nga ba maisasampa yung patong-patong na umano'y kaso na kanilang iniluluto laban kay Romualdez pero wala pang tiyak na petsa para rito pero tumungtong na ito sa preliminary investigation at hihintayin natin yung 15 araw na pagkakataon ni Romualdez at mga kapwa-akusado para maghain at magbigay ng tugon o ng kanilang counter affidavit ukol dito. Okay, so Arles, aside from the former speaker Romualdez, what's the latest on the other personalities linked to these complaints? Kasama na dyan, di ba, meron pa yung Sagip Party List Representative, of course, Senator Rodante Marcoleta, and Senator Jinggoy Estrada. What's the update on their cases? Actually, Denise, dapat ngayong araw, July 29, dapat yung arraignment nga ni detained Senator Jinggoy Estrada at maging ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan pero iminufya na sa August. Pero kanina ay present si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa pre-trial conference ng kanyang kasong pandarambong o plunder at maging ang umano'y paglabag niya sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng mga regalo mula sa mga pribadong individual habang ang mga pribadong individual ay magbigay ng regalo sa mga pampublikong opisyal ng ating pamahalaan. Kung saan din sinabi ni Marcoleta na naghain na siya ng manifestasyon na humihimok sa kanyang mga kapwa-senador na humanap ng paraan para siya ay makalahok sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo at kasong kinaharap ay isa pa rin siya sa 24 na mga senador na kailangang bumoto para either i-acquit, i-convict si Vice President Sara Duterte. Matatandaan din na sinabi na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na nagsumiti nga si Marcoleta ng liham na kung pwede raw siya ay maisama o lalo yung kanyang boto para sa patuloy na trial ni Vice President Sara Duterte. And Arles, former Senator Sonny Trillanes and lawyer Virgilio Baligod have also been active in pursuing these complaints. Have there been any new developments involving those so-called Maleta Boys allegations? Bago pala yan, Dennis, meron din yung sa patuloy pa din na update sa flood control scandal, nakumpirma na din natin na nagpiyansa na nga itong si Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang parehas sa 14 counts ng kasong graft o katiwalian kaugnay ng umano'y conflict of interest sa isang construction firm na nakakuha umano ng 214 million pesos na halaga ng infrastructure projects mula sa DPWH. Meron na rin siyang whole departure order o HDO, so hindi na rin siya pwede makalabas ng bansa. Patungkol naman doon din sa reklamo ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes dito sa umano'y 18 bagmen ng dating mambabatas na si Zaldico, maging doon kay Attorney Baligod ay sinabi nga na nirekomenda na ng DOJ, yung Investigative Prosecution Panel, to file multiple information against so-called 18 Maleta Boys at kay Attorney Levito Baligod. So far, for the 18 Maleta Boys na tinatawag nga, pinakakasuhan sila ng 6 counts of cyber libel at 4 na counts ng perjury. Habang si Attorney Baligod naman ay pinakakasuhan naman ng 1 count ng cyber libel under Section 4, Subsection C ng RA 10175. At yun nga, dahil tumawid yung reklamo nga sa preliminary investigation at inaasahan na ang ating mga lokal na korte ang hahawak ng kasong ito. Again, thank you for those updates, mobile journalist Arles de los Santos.